Po nating mga kapanayam ngayon, si Jail Inspector Floro Esperas, Officer in Charge ng Quezon City Jail, Public Affairs Officer. Magandang hapon po. Welcome sa QRT. Unang-una, sir, isa sa pinaka-congested na kulungan, ito pong Quezon City Jail. At ilan po ba ang populasyon ng mga preso ngayon sa kasalukuyan, sir? Sa ngayon is umaabot kami ng 3,532. Okay, sapat po ba yung bilang ng mga jail officer, yung mga personnel ng BJMP na nagbabantay po at nangangasiwa ng Quezon City Jail, sir? Kung susumahin, hindi. Kasi umaabot ng isang personnel equivalent to 7 inmates. 1:7. 1:7 ang equivalent sa custodian. Medyo kulang na kulang po. Yes. Ano po ang plano, ano ang naging mungkahi po ng BJMP sa DILG para ho papalakas natin yung puwersa at masaayos po natin yung operasyon sa loob, sir? Sa ngayon, ongoing naman ang recruitment, no? Kaya kailangan namin ng tao. So, ayun ang kailangan talaga namin, manpower. Nagtakda na po ba, sir, ang DILG para ho magdagdag ng tauhan po dyan sa Quezon City Jail particular? Taon-taon po, meron po kaming recruit. Taon-taon po, may recruit naman po kami. Kaugnay, sir, dito sa operasyong isinagawa, yung Operation Greyhound ng PNP at ng Philippine Drug Enforcement Agency, ano po ang assessment ng BJMP dito, sir? Sa naging matagumpay ang naging sa tingin naming assessment dito dahil wala namang nahuling mga kontrabando sa amin. At saka hindi naman masyadong rampant ang mga nakuha na mga kontrabando. Okay. Alamin ko lamang, sir, yung bilang po ng mga kontrabandong nakumpiska, nabigyan na ho ba kayo ng bilang nito para ho sa publiko natin, sir? Go ahead. Ang lahat ng mga nakuha namin naka-report na po yan sa aming NCR at saka sa aming OIC Director. Okay. So, sa inyong investigasyon po, no, ito yung medyo matagal na problema ho ng bawat piitan. Paano ho na ipapasok at ipupusit sa loob ng Quezon City Jail ito mga kontrabandong nakuha ninyo? Go ahead, sir. Yung mga ibang dalaw talagang nagpupumilit silang magpasok ng mga kontrabando. Pero hindi talaga sila makakapagpasok ng ganyang kalalaking kontrabando dahil unang-una, meron kaming biometric, meron kaming searcher, may body priest talaga kami, may mga lahat ng mga gamit nila, talagang binubuksan namin yan. Unless na siguro ng mga nakarang araw ng mga season, talagang napakaraming tao, siguro sinamantala nila. Okay. Sa mga impormasyon at doon po sa mga naglabasan sa investigasyong isinagawa ng Bureau of Corrections, doon po naman sa New Bilibid Prison, ito yung ibang entity, lumalabas na mayroong nagaganap na sabwatan sa pagitan ng mga preso na VIP at yung po mga bantay. Dito po sa BJMP Quezon City Jail, sir, meron po ba kayong nakikitang ganito ring senaryo? Sa tingin ko wala kasi very professional kami rito. Okay. Lahat naman talagang nagdaan sa training yan. May mga tinapos. Sa lamay ko wala naman pong mga kasabwat na mga personal dyan. Yes, sir. Dito po sa Operation Greyhound na ito, tsaka sa pagmamonitor ninyo, wala hong pinahihintulutang mga kubol dito para ho sa mga VIP inmates, sir? Wala po kami mga VIP rito. Wala na po kami mga kubol dito. Open lang po lahat talagang tulungan namin. Base po sa nakuha naming ulat kanina, sir, hinihinalang may ilang kriminal pa rin nakakapag-operate kahit po nasa kulungan na, partikular yung pagmamaniobra ng illegal drug trade. Ano po masasabi niyo dito, sir? Ito rin po yung lumalabas sa investigasyon ng PNP. Siguro nung mga nakaraang yan, pero sa ngayon, lahat na kasi ng mga organized crime namin wala na rito. Wala na po rito. Nasa ibang jail na po sila. Kaya wala na po kami mga sessional case dito. Meron po ba masasabi ang BJMP sa mga kaanak ng mga bilanggo na makaka-monitor na nanonood po sa atin ngayon tungkol po dito sa kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay na nasa loob po ng piitan? Ang masasabi ko lang po sa kanila, wag na po silang mag-attempt na magpasok ng kontraband. Makitupagtulungan na lang sila sa mga personnel nang maging maganda ang takbo ng aming kulungan, maging masaya para hindi na sila maabala kung sakasakali mahulian pa sila ng kontraband at hindi sila lulusot dahil very organized na yung aming sistema rito. Okay. Maraming salamat po. Mga kapuso, si Jail Inspector Floro Esperas, ang Officer in Charge ng Quezon City Jail, Public Affairs Officer. Maraming salamat po. Magandang hapon.